papuntang pier. Aakyatin yung barko. Doon na din maglalako. Sikmurahin mo lang talaga yung paglangoy. Ako matumba at nasugatan yung pa ako. Sa hirap ng buhay, tiniis ko lang. Ito lang yung way na mabibigyan namin ng maayos na pagkain yung mga pamilya namin. Kahit pa delikado. Yung government, sana makita nila yung sitwasyon namin. Hindi namin ginusto na maging mahirap. Alas 5 pa lamang ng umaga. Bukas na ang mga mata ni Josephine. Bumabangon upang asikasuhin ang kanyang 5 anak. Gatas at ilang piraso ng tinapay lang ang pinagkakasya ng kanilang buong pamilya bilang umagahan. Sinisiguro na muna niyang nakahanda ang lahat para sa mga ito bago siya umalis ng bahay at makipagsapalaran sa buhay. Kung dati ay buwis-buhay siyang lumalangoy para makabenta, ipinupuslit at ibinabalot sa plastik ang mga paninda, ngayon, siya na ang naghihintay ng mga customer upang bumili sa kanyang munting tindahan. Ito na ang buhay ngayon ni Josephine at ang iba pa niyang mga kasama. 5 buwan matapos talikuran ng buwis-buhay na hanap buhay. Dito na sila ngayon nagtitinda sa bagong bukas na pwesto malapit sa ipinapatayong bagong passenger terminal building ng Port of Zamboanga na kung tawagin ay tindahan sa Pantalan. Thankful ako kahit sa ganun na sitwasyon, naisipan ng PPA na bigyan kami ng maayos na hanap buhay. At saka malaking bagay sa akin yung pier. Kasi sa pier, ilang oras lang makakapera na kami. Diyan namin na itataguyod yung buhay ng mga anak ko. Diyan kami nakakukuha ng panggastos. Okay lang kahit konti na yung kita namin basta hindi na kami mapasok doon sa loob, lumalangoy. Maganda po yung ngayon kasi hindi na po kami delikado tulad ng dati. Noon, lumalangoy kami. Yung oras po sa mga anak namin, hindi masyado namin po nababantayan. Pero ngayon, maayos na po. Nagpapasalamat gani kami sa PPA at sa mga CSWD kasi binigyan kami ng pwesto ng ganito po, hindi na delikado. Ang tindahang ito ay nagsilbing agarang tugon ng Philippine Ports Authority o ng PPA upang matigil ang peligrosong hanap buhay ng mga vendor at gawing legal ang kanilang pagnenegosyo sa Pantalan. Ang nangyari po is nag-instruct po yung butihing GM natin na tulungan yung mga ambulant vendors kung saan sila po ay magapagnegosyo ng ayos at saka safe. Yung tindahan sa Pantalan po, yung location na is the most ideal site. Kaharap po ng tindahan at katabi ang more or less mga 12 government offices. Aside from that, hopefully by next year, February next year, matatapos na po yung construction ng bagong PTB. So lahat po ng mga pasahero, doon na po dadaan sa Corquera Access Road, kung saan doon din po nakalocate ang Pantalan, ang tindahan sa Pantalan natin. For a 1-year period, wala po tayong bayad din, except sa kuryente at sa tubig, di ba? Yun din po ang request ng taga LGU. Sa arawang paglangoy nila noon, kumikita lang naman sila ng 400 hanggang 600 piso sa paglalako ng mga pagkaing pampasalubong sa mga pasahero. Ngunit bago ang lahat, hindi ito madali. Kinakailangan na muna nilang lampasan ng mga otoridad bago lumangoy ng mahigit 1 kilometro papunta sa mga nakadaong na barko. Pag makita namin kasi nagarobing kami dyan, sir. Nagarobing kami. Tapos mayroon din kaming mga patrol boat na nagakwa. No? Pag may nakita kaming lumalagoy niyan, sir, ang una namin ginagawa, tinataboy na namin sila, sir. Ano nga ba ang kwento o ang kanilang dahilan upang piliing suungin ang delikadong pamamaraan ng ganitong klaseng pagtitinda? Noon, pag isa ko binubuhay talaga yung mga anak ko.
Basta mabuhay ko lang sila kahit anong hirap. Kakayanin ko. Basta mabuhay lang sila. Parang naiyak man ako. Ayaw ko din sila magutom, sir. Kaya yun ang nanon ko paglangoy bas. Ayaw ko din sila magutom. Malimit nating makikita ang mga vendor na nakakalat sa buong paligid ng Pantalan. Ilan sa kanila ay may iba't ibang nakakaanting na kwento mula sa hirap ng buhay. Pero iisa ang konteksto. Lahat para sa pamilya. Ganito ang kwento ni na Ate Darwisa, Ate Liza at Kuya Wilfredo, isa rin sa mga dating illegal vendor na buwis buhay na nakikipagsapalaran sa pampang ng Paseo del Mar sa Zamboanga City. Yung naano po yung paa ko, sir, sa dagat, parang sumakit. Hindi na ako masyadong makagalaw dahil sa sakit ng paa. Muntik talaga akong malunod. Sabi ko nga sa sarili ko na, paano na yung mga anak ko? Wala pa. Walang tatay, gano'n. Tapos maliit pa sila. Yun, sila talagang naisip ko that time. Naranasan ko dati yung 20 minutes ako nakahawak. Nagdadalawang isip ako kung tatalon ba ako hindi. Kasi yung paa ko minsan makram o baka malunod ako. Sawa ng Diyos, hindi naman. Muntik ako umiyak pag uwi ng bahay. Kaso lang, sa hirap ng buhay, tiniis ko lang para makaahon kami na. Ilan lamang ito sa mga peligrosong karanasan ng mga dating illegal vendors sa kanilang paglalangoy noon para lamang may maipakain sa kanilang pamilya. Bago pa man sila mabigyan ng pwesto ng tindahan, marami na raw silang napasukan na iba't ibang trabaho. Pero sa pier pa rin sila bumabalik. Di bale ng delikado. Lahat kakayanin ni Josephine para sa kanyang 5 anak. Kasi yung pangarap ko lang is kung ano yung pangarap nila eh. Yun nga, sabi ko sa anak ko na hindi ako magdidikta. Kailangan ganito kayo paglaki ninyo, ganito. Hindi. Sabi ko nga sa anak ko panganay, tulong lang kay mama dito sa bahay. Yung sa mga kapatid mo, gawin mo muna yung obligasyon ni mama dito sa bahay. Kasi si mama maghanap ng pera. Hindi nyo kailangan pumunta, gawin yung ginagawa ka na lumalangoy. Kasi kaya pa ni mama. Si mama na lang muna. Si mama muna yung gagawa. Sa tapang at diskarteng ipinamalas ni Josephine upang magkaroon sila ng sariling pwesto para makapagtinda, wala na itong balak sayangin pa at umaasang magtutuloy-tuloy na ang kanilang pag-ahon. Kung hirap ng buhay lang, sabi, training, kaya namin yung mga training eh. Sobra na yung training namin, yung sikap sa loob, yung paghirap namin. It's a chance na may pwesto talaga. Hopefully na mapalago ko talaga ng maayos. Siyempre gusto ko rin ipakita sa PPA na hindi sila nagkamali na magbigay sa amin. Ito si Josephine. Lalaban araw-araw. Yung paglangoy kasi is sentro na yun ng buhay ko, sir. Yung parang kahit gaano kalalim yung dagat, lalanguyin mo. Kahit gaano kalayo yung distansya ng barko, pupuntahan mo para mabuhay. Ganon yung buhay, kailangan mong pagsikapan. Ngayong may sariling tindahan na si Josephine, kahit panalaking dagat siya, wala na raw itong balak na bumalik pa sa paglalangoy. Si Josephine at ang iba pang mga tindero at tindera sa Pantalan ang nagpapatunay na sa kabila ng hamon sa buhay, mas pinipili pa rin nilang kumita sa marangal na paraan, patungo sa maayos na agos ng buhay.